Sa mga balitang mayroong pag-asa, Children's Convention sabayang idinaos ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission sa magkaibang lugar para patatagin ang pananampalataya ng kabataan sa Luzon. 40th Festival of Faith isinagawa ng Burias Island Federation of Adventist Churches. 20 katao nabautismuhan matapos ang Health and Bible Seminar sa Sariaya, Quezon. 400 balo at indigent people muling napaglingkuran ng Heaven Bound Ministry. San Jose Adventist Church nagdiwang ng ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag. 15 individual tumugon sa panawagan ng pananampalataya sa sabayang AWR Evangelism sa Eastern Laguna. Lahat ng yan, ihahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Sa temang Nurtured to be Faithful, nagsama-sama ang mga kabataan mula sa teritoryo ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa Children's Convention kung saan naipamalas nila ang kanilang mga talento at lalong nahubog ang pananampalataya. Ito ay isang kagalakan hindi lang sa mga bata, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni Mayra Jim Taniedo. Isang masayang pagtitipon ang ginanap sa Northern Luzon Adventist College Artacho Season Pangasinan noong May 1 to 4 para sa Children's Convention na pinangunahan ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Mahigit 450 mga bata kasama ang kanilang mga magulang at CHM leaders mula sa buong teritoryo ng NLPUM ang dumalo na pinangunahan ni Ma'am Josie Calera, ang NLPUM CHM Director. Umabot nga sa 800 ang kabuuan ng bilang ng mga delegado. Ako po ay lubos na nagpapasalamat unang-una sa Panginoon dahil nagawa natin itong mga activities natin. Well, mahirap siya but by God's grace and during plan, nandyan ang Panginoon na nakaantabay sa atin palagi para ma-impress kung ano po ang ating gagawin para magiging memorable itong event, itong convention para sa mga bata. And also, yung mga parents na nandito, ang ating mga leaders, ang ating team na kung saan isang tawag lang, isang text lang ay nandyan kaagad sa ating mga pangangailangan. Kaya hindi ko ma-express actually kung gaano ko pasalamatan ang lahat ng mga tao behind this convention. And we bring back all the glory to our Lord and Savior. My favorite part in this children convention is probably the Heaven at Last because it is my second time and I'm very happy seeing the smiling faces and everything so bright and shiny like white po. Yung mga dresses puro white and yung time na naglight parang cute po, ang ganda. It's very fantastic po because it's my first time joining Children's Convention and we get to have many fun activities and we get to listen to what God said in the Bible and we had a lot of time making new friends and we also have many things to do in the Children's Convention. Ang temang Nurtured to be Faithful ay paalala ng mahalagang papel ng mga bata sa misyon ng simbahan na sila'y hinuhubog upang maging tapat na lingkod ng Diyos. Well, I think this convention is a wonderful opportunity. Not only to help them in their spiritual life, to understand, to worship together, to learn, from the teaching, but it also helps them in their social life because they need friends. They need a group who also thinks like them to help them grow, to help them choose well. And I think this is a wonderful opportunity for them to make new friends, to see others in the family of God that think like them, that choose like them, so that they can help each other to stay faithful. We are happy that parents are with their children too to join this children's convention at makita po natin yung suporta
kanila. That's why we are happy and glad that parents are with them and support them. It's a warm feeling for the children, and hopefully marami ding natutunan ang mga parents natin how to take care and how to encourage, how to introduce children to a loving relationship with Jesus. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Matagumpay na isinagawa ng Southern Luzon Philippine Union Mission ang Children's Convention sa temang Young Harvesters for Jesus na dilaluhan ng mga kabataan sa teritoryo. Kaakibat nito, 10 kabataan ang buong pusong tumugon at nagpabautismo, isang malinaw na patunay na ang ani ay tunay ang hinog maging sa murang edad. Si Noelyn Benavides para sa report. Sa layuning sanayin ang mga kabataan para makisangkot sa gawain ng Diyos, isinagawa ng Children's Ministries Department ng Southern Luzon Philippine Union Mission ang kauna-unahang Children's Convention sa Lipa Adventist Academy, Bugtong Lipa City, Batangas noong May 1 to 4 ngayong taon. Sa temang Young Harvesters for Jesus, ang nasabing convention ay naaayon sa mission initiative ng Seventh-day Adventist Church na Harvest 2025. Ito ay dinaluhan ng mga leaders, mga kabataan at mga magulang galing sa nasasakupang missions and conferences ng SLPUM. Ako ay natutuwa at nagpapasalamat na naisagawa ang kauna-unahang SLPUM-wide Children's Convention. Layunin nito na makapagsanay tayo, maturuan ang ating mga anak na maging mga batang involved sa gawain sa murang edad nila. Tunay na gagamitin ng Diyos ang ating mga young harvesters katulad ni Jesus sa edad na 12. He is busy doing His Father's business. Nagsimula ang convention sa pamamagitan ng isang makulay at masiglang parada. Ito ay simbolo ng pagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Kasunod nito, formal na binuksan ang convention ni Ma'am Jovelyn Cahobe, ang Children's Ministries Director ng SLPUM. Sinundan nito ng isang tree planting activity bilang simbolo ng spiritual na buhay. Maganda rin po ang experience na ito dahil ito po ay maaari nating i-connect sa ating spiritual na buhay. Dahil kailangan nating alagaan ang ating spiritual life. Tulad po ng sa halaman, kailangan natin diligan, alagaan, at kailangan din po natin ito gawin sa ating spiritual na buhay. Tulad po ng pagpe-pray, pagbabasa ng Bible. Nagkaroon din ng devotionals at sessions tuwing umaga at gabi na lalong nagpatibay sa spiritual na buhay ng mga kabataan at mga team building activities na nagpatibay naman sa samahan, pagtutulungan at pagkakaibigan ng bawat isa. Gaya nga po ng tawag sa kanya, team building, you need to always work as a team, hindi po yung individual lang. You need to always work as a team na para po makomplete nyo yung mission nyo. May mga special ding sessions para sa mga magulang na tumalakay sa wastong pagpapalaki sa anak at kung paano harapin ang mga hamon ng makabagong henerasyon. Natutunan ko at talagang na-recognize ko yung mga behaviors ng mga ganitong generation, lalo na yung edad 10 to 14. Kapag hindi natin na-recognize yung mga ganong behaviors, kasi may mga mood swings na pala sila, yung mga ganyang edad, napaka-sensitive na nila at talagang kailangan ng guidance. Kailangan pati yung pagsasalita mo, the way na makipag-usap ka ay napaka-importante. Dapat naiintindihan mo yung behavior ng mga anak mo. Kaya kung marirecognize natin yung mga behaviors na yun, matutulungan natin sila na manurture yung kanilang pananampalataya at may prepare natin sila sa paggawa ng ministry, sa mission, at sila ay maging young harvesters for Jesus. Sa araw ng Sabat, tunay na pinagpala ang lahat ng dumalo sa mga mensahe na nagpatibay sa kanilang pananampalataya, lalo pang naging espesyal ito dahil may 10 kabataan ang tumanggap kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas at tumugon sa panawagan ng bautismo. Dahil sa camp na to ay lalong na-nurture ang aking pagkakakilala sa Panginoon. Kaya yung narinig ko yung invitation ay hindi na akong nagdalawang isip na tumayo dahil ito na ang time para tanggapin ko ang Panginoon. Sa pagtatapos ng programa, pinangunahan ni Pastor Lino Urbi
ang pagbabahagi ng commitment message na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na maging aktibong bahagi sa misyon ng Panginoon. Purihin din natin ang Panginoon sapagkat meron tayong 10 mga kabataan na nailapit sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ito'y pagpapatunay na ang konbensyong ito ay ating naisagawa ang pinakalayunin at harinawa ito'y magbunga pa ng maraming mga taong madadala natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga kabatang ito. Again, ibinabalik natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga pangyayari na ganap. Purihin ang Diyos sa matagumpay ng programa. Ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng kinabukasan, kundi katuwang sa misyon ng langit. Sila ang ating Young Harvesters for Jesus. Handa, tapat at puspos ng pananampalataya. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si Noelyn Benavides, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Isinagawa ng Burias Island Federation of Adventist Churches o BFAC ang ika-40 Festival of Faith, isang linggong pagdiriwang ng pagkakaisa, pakikisangkot at pagpuri sa Panginoon. Ang pagtitipon ay puno ng kasiyahan, paglago sa pananampalataya at pagpapalakas ng samahan sa buong isla. Nagbabalita si Vanjaska Kireb. Burias Island Federation of Adventist Churches isinagawa dito sa Barangay Mababang Baybay, Burias Island. Isang linggong kaganapan ang pagsama-sama ng mga miyembro ng 2 distrito ng Burias para sa isang pagdiriwang ng pagkakaisa, pakikisangkot at pagpuri sa ating Panginoon. Pong isinasagawa ngayon ang Festival of Faith with the theme I Will Go, Called to be Faithful. Ito po'y taunang programa ng buong isla ng Burias. Itong programang ito ay sinasagawa upang ang mga kapatid ay mas lalong lumago sa pananampalataya, lumago sa pakikisangkot sa gawain ng ating pong Panginoon. At sobrang init po ng panahon, mas mainit pa pananampalataya po ng bawat isa. At yung mga tao po na galing sa ibang lugar at sa ngayon po ay nakikita po namin at nakasama po namin sa ngayong BFAC po. BFAC 2025. Marami akong natutunan paano ma-improve yung faith ko sa Panginoon at kung paano maging strong. And despite all of the problems, challenges na nag-undergo ako this BFAC 2025, it changed me a lot. Sa buong linggo, ang mga kapatiran ay nakikibahagi sa iba't ibang lektura, mga aktibidad sa pisikal at spiritual na buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nakarating po kami sa ganitong klaseng antas ng selebrasyon po sa amin pong pananampalataya sa Panginoon. Sa amin pong mga kapatid na dumalo po sa isang malaking gawain ito ay lubos po kami nagpapasalamat. Sa iba po nating mga kapatid na hindi po nakapagdalo at kami po ay nag-anyaya na sa sunod po na taon, 41st Festival of Faith, na ito po ay gaganapin naman po sa Northern Burias. Sana po makadalo tayo. Kasama ang mga tagapagsalita galing Union at sa lokal na mission na nagbabahagi ng inspirasyon upang mas mapapatibay ng pananampalataya ng mga kapatid. Isa pong kapurihan para sa Diyos sapagkat ang isla ng Burias sa itong kauna-unahang kong pagpunta, nakita ko ang kasigasigan ng mga kapatid na yung 40 celebration ng kanilang federation ay hindi ito madaling gawin pero nasustain nila for 40 years. Nais kong sabihin sa mga kapatid, isustain ito hanggang dumating ang Panginoon. Dahil every year na ginagawa nila ito, may mga highlights, may mga activities at kanina lang mayroong 22 na nabaptize. Ang ibig sabihin, ang ginagawa ng Burias Island sa kanilang federation, kumplito dahil may mga training sa bawat department, sa mga kabataan at higit sa lahat sa care group. Kaya bilang encouragement sa lahat ng mga kapatid ng Burias Island sa kanilang federation, keep it up at lalo pa kayo maging masigasig sapagkat anuman ang inyong ginagawa, ito ay bunga ng inyong kasigasigan bilang tapat na mga katiwala at alagad ng Diyos. Ang Festival of Faith na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagpatuloy sa pagiging matapat at maging aktibo sa gawain ng ating Panginoon. Mula dito sa Barangay Mababang Baybay, Burias Island, Vanjaska Kireb nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.
5 gabing nagsagawa ng Health and Bible Seminar ang mga Adventista sa Sariaya, Quezon. Pinagpala ang aktibidad na ito sapagkat 20 mga tao ang tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ang mga biyayang hatid ng naturang seminar nasa balitang may pag-asa ni Jana Romo. Matagumpay na isinagawa ang isang Elders Crusade at Health and Bible Seminar kaugnay ng gawain para sa Harvest 2025 sa Purok 3, Tumbaga 1, Sariaya, Quezon. Dinaluhan ito ng 35 katao gabi-gabi. Isinagawa ang isang makabuluhang seminar na may temang pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ito ay pinangunahan ni Brother Reggie De Leon. Makikita sa mga mukha ng mga dumalo ang kanilang masinsinang pakikinig sa kanyang bawat salita. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakatatapos lamang po ng ating huling gabi ng pagpupulong dito sa Tumbaga. At ako po'y natutuwa, naliligayahan na ang banal na Espiritu po ang siyang gumawa. Dahil po sa lakas ng banal na Espiritu, meron pong mga nagpasya na sila magpabautismo. Tanggapin ang Panginoon bilang personal tagapagligtas. Tapos ang 5 gabing pagpupulong, 20 katao ang nagpasya na magpabautismo sa pangunguna ni Pastor Santi Eranista. Sila ay tumanggap kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Bilang direktor ng South Central, ako'y natutuwa na sa pag-harvest na ito ay ako ay involved. Dahil dito, ako po'y nagpupuri sa Panginoon, niluluwalhati ko siya sapagkat ako ay kabahagi ng isang gawaing itinakda ng ating iglesia para sa Harvest 2025. Purihin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa pagkakataong ito, sa kanyang gabay sa atin, at tayo ay patuloy na gumawa sa ating bukirin. Hindi lamang espiritual na kaalaman ang ibinida sa naturang seminar. Nagkaroon din ng health lecture na pinangunahan ni Melody De Leon, Queen May Gomez, at Novice Isagire. Aking gumaan ang aking kalooban sa mula nung ako'y nagdudubdub sa tubig. At maraming salamat sa mga kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat tunay na ang suporta ng bawat isa ay talagang makikita mo na sila'y nagsusumikap, umattend at magpapalakas sa mga tao, mga attendees sa gabi-gabi. Kaya po ang gawain ito ay hindi lang po tagumpay ng Lutukan, bagkus ito'y tagumpay ng buong Sariaya District. Bawat isa ay in-encourage na tayo po'y makisangkot sa gawain, lalo't higit sa taong ito, na tayo po ay may temang Harvest 2025. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. 400 balo at indigent people ang muling napaglingkuran ng Heaven Bound Ministry sa kanilang ikalawang outreach mission sa Romblon. Buong ngiti at pasasalamat naman ang naging tugon ng mga nakatanggap ng regalo. Patunay ng patuloy na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bayan. Sa balitang may pag-asa, iyahatid ni Jam Enriquez. Sa pangalawang pagkakataon na abot ng Heaven Bound Ministries Philippines ang lugar ng Banton, Romblon upang magsagawa ng gift giving para sa mga balo at indigent people sa buong bayan. Ang nasabing programa ay bahagi ng Special Independent Ministry ng Heaven Bound Ministries Philippines, Socorro Chapter na pinamagatang Love and Care. Ang nabigyan po ng mga gifts ngayon ay nasa 400 recipient o 400 balo. At ako'y napakasaya din sapagkat sila po ay aking nakita at nakita ko po na sila ay masasaya. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat ang mga mamamayan ng Banton sapagkat sa kabila ng kalayuan ng isla ay nabahagian ito ng ganitong klase ng mga regalo. So in behalf of Banton Sibali District, ako po'y nagpapasalamat na at masasayang andito kayo at pinipili ninyo ang isla ng Banton kahit na munting isla lang natin dito at marami tayong natutulungan. Ay masaya kami. Sabi ni Galina. Ang mga gawain na gaya nito ang patuloy na nagpapatunay ng kabutihan ng ating Panginoon at nawa ay magsilbing inspirasyon para magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission. Ako po si Jam Enriquez, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.
Puno ng pasasalamat ang naramdaman ng kapatiran sa San Jose Seventh-day Adventist Church sa pagsapit ng ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang bahay-sambahan. Ang pagdiriwang ay naging pagkakataon upang balikan ang kabutihan ng Diyos at patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Alamin ang kaganapan, si Joanna Manuel para sa report. Ipinagdiriwang ng San Jose Seventh-day Adventist Church ang ika-77 taong pagkakatatag nito sa ilalim ng temang A Legacy of Hope, 77 Years of Faith in Service in Action. Sa ginanap na pagdiriwang, pinangunahan ito ng panalangin, mga espesyal na bilang at mensahe mula sa mga past at present na leader ng Iglesia. Tampok din ang panayam kay Pastor Adrian Faina, kung saan binigyan diin niya ang kahalagahan ng pananampalataya at patuloy na paglilingkod sa loob ng 77th year. I'm so happy to be here. Gusto ko mag-iwan ng isang maikling mensahe para sa lahat ng mga kapatiran at gayon din sa ating mga kabataan. Do not forget about your past, present, and look forward to the future. Always look to the past. Meaning to say ay balikan ninyo yung mga magagandang karanasan ng mga nauna sa inyo ng mga kapatiran at kunin yung mga magagandang leksyon na inyong mapupulot mula sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga karanasan. At inyo ring alalahanin yung present. What are your present blessings? What are your present challenges? At gamitin niyo po yung footstool na kung saan ay magiging matatag at matibay ang inyong future. Look also forward to the future na kung saan ultimately we look forward to the second coming of Christ. So nawa ang bawat isa po sa atin, mga kabataan, mga kapatiran, ay patuloy pong magamit sa banal na gawain ng ating pong mahal na Panginoon at ang bawat isa po sa atin ay patuloy na maging malakas sa ating pong mga pananampalataya. Nagbahagi rin ng kanilang pagtotoo ang ilang mga kapatiran na personal na nasaksihan ang paglago at pag-unlad ng simbahan sa loob ng mga dekada. Mula nung itinatag ito na aking naabutan na napakasimple, subalit ngayon ay napaka-laki na ng ating iglesia. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon para po sa Kanya na talagang lumalago ang ating iglesia. Ang iglesia ng San Jose ay lumalago sapagkat noong unang araw na tatag namin ng iglesyang ito ay di ilang pamilya lamang kami. Subalit sa panahon na ito ngayon ay napakarami na ng Adventista na lalong dumadami pa. Kaya ako'y nagagalak. Sa pagtatapos ay nagkaroon ng community service ang bawat kapatiran ng iglesia bilang pagpapasalamat at pagiging biyaya sa nasasakupan. Layunin magatid na balitang may pag-asa mula dito sa San Jose SDA Church, Mindoro Island Mission. Joanna May Manuel nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa kabutihan at katakilaan ng Panginoon, 15 katao ang nagpasyang magpabautismo sa isinagawang sabayang AWR Evangelism sa iba't ibang lugar sa distrito ng Eastern Laguna District. Isang patunay na ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy. Tunghayan ito sa balitang may pag-asa ni Rona Rose De Leon. Sa gitna ng patuloy na misyon sa paghahatid ng pag-asa at mabuting balita, matagumpay na naisagawa ang sabayang AWR Evangelism sa iba't ibang iglesia sa Eastern Laguna 1 District na nagresulta sa 15 mga bagong kapatid na tinanggap si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Isang linggong pagtutok sa pangangaral, panalangin at pag-ibig ng Diyos. Yan ang naging sentro ng isinagawang AWR Evangelistic Series sa iba't ibang lugar sa Eastern Laguna 1 District. Kasabay ng malawakang pagtutulungan ng mga lokal na iglesia, mga kabataan at mga leader ng distrito, matagumpay na naidaos ang mga evangelistic meetings sa mga piling lugar ng San Antonio, Longos, Wawa, Galalan at Gisgis. Ang pakiramdam ko, ako ay parang nagkaroon ng bagong buhay, panibagong buhay na sisimulan ko mula ngayon. Ang gusto kong mangyari ay ma-encourage ko din yung ibang tao, lalong unang-una sa pamilya ko. Gusto ko silang maging isang kasapi din ng ating samahan para
magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Sa bawat gabi ng pangaral, matamang nakikinig ang mga dumalo upang pakinggan ang mga mensahe ng pag-asa na dala ng Adventist World Radio at ng Salita ng Diyos. Sa tulong ng multimedia presentations, testimonya at masisiglang mga awitin, damang-dama ng mga dumalo ang presensya ng Panginoon. Kaya ang gawain walang retirement sa gawain. Habang buhay, patuloy pa rin hanggang pagdating ng Panginoon. Isang malaking kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Maging matutuwa sa ating mga kapatiran na higit lalo na tayo makapagbahagi ng katotohanan at maraming tumanggap at ika nga yung pagtatanim ng bini ng katotohanan. Isang malaking pribilehiyo mga kapatid. Nawa, mga kapatid, patuloy tayo habang tayo binibigyan ng buhay ng Diyos sa panahon ito at maraming kaluluwa na sana mabigyan din sila ng karapatan na mabigyan ng tunay na kaligayahan sa kanilang buhay. Isang makasaysayang pagbubuni ang naganap ng sabay-sabay na binautismuhan ang 15 bago mga miyembro ng iglesia na pawang nagpasyang ialay ang kanilang mga buhay kay Kristo. Ang tagumpay na ito ay patunay ng bisa ng sama-samang panalangin, sakripisyo at dedikasyon sa gawain ng Panginoon. At habang may mga pusong handang makinig, magpapatuloy ang ating misyon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Eastern Laguna 1 District. Ako si Rona Rose De Leon, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa AWR 89.1 FM, tunay na may good vibes, airwaves of love, from dusk till dawn. Our love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWR 89.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up every single time. Sa AWR 89.1 FM, programang Health and Family ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR FM, blessings flow. Mula gabi't umaga, kasama mo kami. Sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media posts. Sa ngalan ni Pastor Sherman Fedakan, mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Wilmer G. Mestrito at ito ang Hope Today, HCNP News.